Diyos ko, sino ng mga batang to? Halos mapasinghap si Mayor Joaquin Velasco nang biglang maisumundot sa puso niya. Isang kakaibang kirot na may kasamang pagtataka, habang papalapit siya sa pwesto ng paborito niyang nagtitinda ng kape sa palengke ng San Esteban. Hindi niya inaasahan ang makikita, dalawang musmos, isang babae at isang lalaki, na sa tingin niya ay hindi lalayo sa edad na 6 o 7, na matyagang nag-aantay sa isang mesang kahoy. Tila may malalim na pinagtatalunan kung sino ang unang kakain sa tinapay na hawak ng batang babae. Mia, sabi ko naman sa'yo, hati tayo, ay, maktulang batang lalaki, singkit ang mga mata na parang nagmamakaawa. Lino, ikaw kaya tong ayaw magbigay kanina ng candy mo, sagot naman ng batang babae, may halong pagtatampo pero bakas ang pagmamahal sa kapatid. Hindi may paliwanag ni Joaquin ang bigat na biglang dumagan sa dibdib niya. Para siyang magnet na hinihila palapit sa dalawa. Ang mga tawa nila, ang simpleng pagtatalo, pati ang paraan ng pagkunot ng noo ng batang babae. Lahat yon ay parang pamilyar, parang isang kantang matagal nang hindi naririnig pero alam na alam pa rin ang himig. Sino sila? Kaninong mga anak? At bakit parang may kung anong kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya sa tuwing mapapatingin siya sa kanila? Sa di kalayuan, sa likod ng isang tumpok ng mga bayong at gulay, may isang aninong hindi mapakali. Si Ligaya. Nanlalamig ang buong katawan niya, nanginginig ang mga kamay, habang pinagmamasdan si Joaquin, na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Mia at Lino. 7 taon. 7 taon niyang iniwasan ang sandaling ito, ang araw na muling magkukrus ang landas nila ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Huwag, Joaquin, huwag kang lalapit, bulong niya sa sarili, halos hindi makahinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takpan ang mga mata ng mga anak niya, gusto niyang maglaho na parang bula. Pero ang mga paa niya ay parang napako sa kinatatayuan, tila mga ugat na bumabaon sa lupa, pinipigilan siyang gumawa ng anumang ingay na makakatawag ng pansin. Nakikita niya ang pagtataka sa mukha ni Joaquin, ang tila paghahanap ng isang bagay na hindi nito maintindihan. At sa bawat hakbang nito palapit sa mga bata, para namang 1,000 karayom ang tumutusok sa puso ni Ligaya. Ang takot, iyon ang nangingibabaw. Takot na mabunyag ang lihim na matagal niyang itinago. Takot na muling mabuksan ang sugat ng nakaraan. Nagsimula na ang pangamba ni Ligaya kaninang umaga pa lang. Karaniwang araw lang sana. Maagang gumising para ipaghanda ng almusal sina Mia at Lino. Simpleng sinangag, itlog at tuyo. Habang kumakain sila, masigla pang nagkukwento ang dalawa tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Mia, gustong maging teacher. Si Lino, gustong maging pulis. Napapangiti si Ligaya, pero sa likod ng mga ngiting iyon, may bahid ng lungkot. Paano niya sasabihin sa mga anak niya ang tungkol sa kanilang ama? Paano kung magtanong sila? Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siyang pupunta sandali sa palengke para bumili ng kanilang pananghalian. Dito lang kayo, mga anak, ha? Huwag kayong lalabas ng bahay. Mabilis lang si Mama, bilin niya. Hindi niya akalain na ang simpleng pamamalengke na iyon ang magiging simula ng pagbabalik ng lahat. Habang namimili siya ng isda, di sinasadyang napalingon siya sa entrada ng palengke. At doon, nakita niya ito. Si Joaquin. Ang kanyang Joaquin. Mayor na pala ito ng San Esteban. Mas tumikas, mas gumwapo, pero ang mga mata nito, iyon pa rin ang mga matang minsan nang nangusap sa kanya ng pag-ibig. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ligaya. Agad siyang nagtago sa likod ng tindahan ng mga prutas, nanginginig. Anong ginagawa niya rito? Bakit ngayon pa? Ang mga alaala ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip niya. Ang gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang gabi na iyon. 7 taon na ang nakalipas. Gabi noon at umuulan ng malakas. Kagagaling lang nila ni Joaquin sa isang simpleng salu-salo sa bahay ng kaibigan nito. Masaya sila, nagtatawanan, puno ng pangarap para sa kanilang kinabukasan. Hinatid siya ni Joaquin sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Sige na, mahal, pumasok ka na. Baka magkasakit ka pa sa ulan, sabi ni Joaquin habang pinapayungan siya. Ngumiti si Ligaya. Salamat, mahal. Ingat ka sa pag-uwi. Hahalikan na sana niya ito sa pisngi nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas ang kanyang ama, si Mang Domeng, lasing na naman at galit na galit ang mukha. Ligaya,
Anong oras na? Sino yang kasama mo, ha? Sigaw nito, amoy alak ang hininga. Napatayo ng tuwid si Joaquin. Magandang gabi po, Mang Domeng. Ako po si Joaquin, nobyo ni Ligaya. Pero imbes na kumalma, mas lalong nagitngit si Mang Domeng. Nobyo? Anong karapatan mong ligawan ang anak ko, ha? Wala kang pera. Wala kang silbi. Lumapit ito kay Ligaya at bigla siyang sinabunutan. Tay, tama na po. Nasasaktan ako, iyak ni Ligaya. Walang hiya ka. Pumasok ka sa loob, sigaw ni Mang Domeng, kinalagad siya papasok ng bahay. Nagpumigla si Joaquin, sinubukang awatin ang matanda, pero tinulak lang siya nito palayo. Huwag kang makikialam dito, bata. Alice! Nakita ni Ligaya ang galit sa mga mata ni Joaquin, ang pagnanais nitong ipagtanggol siya. Pero mas nakita niya ang panganib. Alam niyang kapag lumaban si Joaquin, mas lalong magwawala ang kanyang ama. At ayaw niyang madamay pa si Joaquin sa gulo ng kanilang pamilya. Mula sa loob ng bahay, habang dinuduro-duro at minumura ng kanyang ama, narinig niya ang malakas na katok ni Joaquin sa pinto. Ligaya! Buksan mo to. Ligaya! Pero hindi siya kumibo. Umiiyak lang siya, yakap ang sarili, habang pinapakinggan ang mga masasakit na salita ng kanyang ama. Mga salitang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Malas ka sa buhay ko. Simula nang ipinanganak ka, puro perwisyo ang dala mo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nag-empek si Ligaya. Dala ang kaunting damit at ang lahat ng naipon niyang lakas ng loob, umalis siya. Iniwan niya ang lahat, ang bahay na puno ng masasakit na alaala, ang amang walang ibang ginawa kundi saktan siya, at si Joaquin, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal, kahit sa sandaling panahon. Hindi niya alam noon na may daladala na siyang buhay sa kanyang sinapupunan. Ang bunga ng kanilang pagmamahala ni Joaquin. Napapikit si Ligaya, pilit winawaksi ang mga imahe ng kahapon. Ang sakit, parang kahapon lang nangyari. Ang takot na naramdaman niya noon, nararamdaman niya ulit ngayon, mas matindi pa. Samantala, si Joaquin ay nakatayo na sa harap mismo ng mesa kung nasaan sina Mia at Lino. Mumiti siya sa mga bata. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hello, mga bata, bati niya, malumanay ang boses. Ako si Mayor Joaquin. Mukhang masarap yung tinapay niyo, ah. Nagkatinginan ang dalawang paslit, tila nagulat. Si Mia ang unang sumagot, medyo nahihiya pa. Opo, Mayor. Bigay po ni Aling Nena. Ang sarap nga po, kaso ayaw po akong bigyan ni Ate Mia ng mas malaking piraso, singit ni Lino na ikinatawa ng bahagya ni Joaquin. Lino naman ay saway ni Mia. Alam nyo, paborito ko rin yung tinapay na yan, sabi ni Joaquin. Umupo siya sa bakanting silya sa tabi nila, hindi inaalis ang tingin sa dalawang anghel sa kanyang harapan. Ano nga palang pangalan nyo? Ako po si Mia, at ito naman po si Lino, kapatid ko, pakilala ng batang babae, mas malakas na ang loob. Mia Lino. Ang mga pangalan ay umalinggaw sa isip ni Joaquin. Parang pamilyar. Parang. Nasaan ang mga magulang nyo, mga ihot iha? Tanong niya, sinisikap na maging kaswal ang tono. Pero sa loob-loob niya, may kung anong nagtatanong, may kung anong kumukutib. Napatingin si Mia sa direksyon kung saan nagtatago si Ligaya, na para bang alam nito na nandoon ang kanilang ina. Pero mabilis din itong bumaling pabalik kay Joaquin. Si Mama po sandali lang po siyang umalis. Bumibili po ng ulam namin. Ganon ba? Tumango-tango si Joaquin. Mag-isa lang kayo palagi ng mama nyo. Magsasalita pa sana si Lino nang biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Isang matandang babae, si Aling Sonia, ang may-ari ng pwesto ng kape. Mayor Joaquin, ikaw pala yan. Kape ka muna, alok nito. Ay, itong dalawang batang to, suki ko na to, mga anak yan ni Ligaya. Yung dating nakatira sa may kanto ng Sampaguita Street. Ligaya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Joaquin. Ligaya. Ang pangalang iyon. Ang babaeng 7 taon na niyang hindi nakikita. Ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Ang babaeng minahal niya ng sobra. Napatingin siya ulit kina Mia at Lino. Ang mga mata. Ang ilong. Ang paraan ng pagngiti.
Hindi maaring. Sa kabilang dako, narinig ni Ligaya ang sinabi ni Aling Sonia. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang mga mata ni Joaquin ay nanlalaki, puno ng pagtataka, nang hindi makapaniwalang tanong, habang nakatitig kina Mia at Lino. Dahan-dahang tumayo si Joaquin. Ang kaninang ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Lumapit siya sa mesa, ang mga mata ay hindi inaalis sa dalawang bata. Ang bawat galaw niya ay mabigat, puno ng tensyon. Si Ligaya naman, sa kanyang pinagtataguan, ay parang gustong lamunin ng lupa. Nakikita niya ang papalapit na unos. Ang unos na 7 taon niyang sinubukang takasan. Huminga ng malalim si Joaquin. Tumingin siya kay Mia pagkatapos kay Lino. May isang tanong na namumuo sa kanyang isipan, isang tanong na nagpapabigat sa kanyang puso, isang tanong na kailangan niyang malaman ang sagot. Dahan-dahan siyang yumuko, kapantay ng mga mukha ng mga bata. Mga anak, simula niya, nanginginig ang boses, sino-sino ang tatay niyo? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa gitna ng maingay na palengke. Ang mga mata ni Mia at Lino ay napuno ng katanungan, nakatingin sa lalaking kaharap nila, na ngayon ay may bakas ng sakit at pagkalito sa mukha. At si Ligaya, sa di kalayuan, ay napapikit na lang, alam na wala na siyang kawala. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay malapit ng mabunyag. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Ligaya. Ang mga pangyayari kahapon sa palengke ay parang multong hindi siya tinigilan buong gabi. Ang mukha ni Joaquin nang makita sina Mia at Lino, ang tanong nitong sumaksak sa kanyang puso, lahat yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pilit siyang bumangon. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Habang nagtitiklop siya ng mga damit at isinisilid sa luma nilang maleta, biglang umakyat ang mga alaala ng nakaraan, mga bangungot na pilit niyang ibinabaon sa limot. Hindi lang ang kanyang ama, si Mang Domeng, kundi pati na rin ang kinakasama nitong si Aling Rita, na dumating sa buhay nila ilang taon matapos pumanaw ang kanyang ina. Masahol pa ito sa demonyo kung magparusa. Mga suntok na tumatama hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang pagkatao. Mga salitang mas matalas pa sa kutsilyo, na humihiwa sa kanyang puso. Wala kang kwentang anak. Pabigat ka lang. Ang tinig ni Aling Rita, matinis at puno ng galit, ay umalinggaw sa kanyang tainga. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa sulok ng kanilang maliit na kwarto, yakap ang mga tuhod, nagtatanong sa Diyos kung bakit ganito ang sinapit niya. Ang kanyang ama, imbes na protektahan siya, ay tila nagiging kasabwat pa ng madrasta sa pagpapahirap sa kanya. Ang mga latay sa kanyang likod, ang mga pasang natatago sa ilalim ng kanyang damit, lahat yon ay tahimik na saksi sa impyernong pinagdaanan niya. Napapikit si Ligaya, pilit iwinawaksi ang mga masasamang gunita. Ayaw niyang maalala. Pero paano? Paano niya kakalimutan ang mga sugat na naging bahagi na ng kanyang pagkatao? Napatigil siya sa pag-aayos ng gamit nang maramdaman niya ang may yumakap sa kanyang mga binti. Pagmulat niya, nakita niya sina Mia at Lino, may hawak na tig-isang maliit na laruan, si Mia, isang manikang yari sa basahan, si Lino, isang kotsing gawa sa lata. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka at bahagyang pangamba. Mama, bakit po tayo nag-iimpact? Tanong ni Mia, ang boses ay may kaunting panginginig. Aalis po ba tayo? Umupo si Ligaya para magpantay sila ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Mia, pagkatapos ay ang pisngi ni Lino. Paano niya ipapaliwanag sa kanila ang sitwasyon nang hindi sila natatakot? Mga anak, simula niya, pilit pinapatatag ang boses. Kailangan lang natin lumipat sandali ng tirahan. Para mas maging maayos ang lahat. Pero, Mama, saan po tayo pupunta? Tanong naman ni Lino, ang mga mata ay nagluluha na. Ayoko pong iwan yung mga kalaro ko dito. Napabuntong hininga si Ligaya. Ang sakit makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang mga anak. Anak, sandali lang naman to, pangako, babalik din tayo. O kaya, hahanap tayo ng mas magandang lugar, yung may malaking palaruan. Pero bakit po biglaan, Mama? Usisa ulit ni Mia, may nangyari po ba kahapon sa palengke? Nakita ko po kayo, parang takot na takot kayo. Natigilan si Ligaya. Hindi niya alam na nakita pala siya ng anak. Ang talas talaga ng pakiramdam ng mga bata. Nagkatinginan sila ni Mia, at sa mga mata ng anak,
Nakita niya ang sarili, ang takot, ang pangamba. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na panghinaan ng loob, isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagtakbo. 7 taon na siyang nabubuhay sa anino ng takot. Siguro, panahon na para harapin ang liwanag, gaano man ito kasakit. Para sa mga anak niya. Para sa sarili niya. Huminga siya ng malalim. Mga anak, may kailangan lang ayusin si mama. May kailangan lang akong kausapin. Pero pangako, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Niyakap niya ng mahigpit ang 2 bata. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, mama, sabay na sagot ng 2, gumanti ng yakap. Sa kabilang dako ng San Esteban, sa malaking gusali ng munisipyo, hindi rin mapakali si Mayor Joaquin Velasco. Magdamag niyang iniisip ang mga batang nakita niya sa palengke. Sina Mia at Lino. At si Ligaya. Ang babaeng bigla na lang nawala, na ngayon ay ina na pala ng 2 batang kamukhang-kamukha niya noong bata pa siya. Ang mga mata ni Mia, ang ngiti ni Lino, parang salamin ng kanyang sariling kabataan. Hindi siya tanga. Alam niya, nararamdaman niya. Ang mga batang iyon. Mayor, okay lang po kayo? Tanong ni Mang Cardo, ang matagal na niyang utility staff at pinagkakatiwalaan. Napansin nito ang pagkatulala niya habang nakatingin sa bintana ng opisina. Umiling si Joaquin. Ayos lang ako, Mang Cardo. Medyo may malalim lang akong iniisip. Lumapit siya sa lamesa. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nagsulat siya ng maikling mensahe. Mang Cardo, pwede mo ba akong gawaran ng pabor? Kahit ano po, Mayor, mabilis na sagot ni Mang Cardo. May ipapadala lang sana ako. Isang imbitasyon. Sa isang matagal ko ng kakilala. Itinupi niya ang papel at inilagay sa isang sobre. Pakibigay mo to kay Ligaya. Ligaya Santos. Nakatira raw sa may bandang dulo ng Sampaguita Street, malapit sa lumang kapilya. Pakisabi, inaanyayahan ko siyang pumunta rito sa opisina ko. Gusto ko lang siyang makausap. Mahalaga. Masusunod po, Mayor. Kinuha ni Mang Cardo ang sulat. May iba pa po ba kayong iutos? Wala na, Mang Cardo. Salamat. Naiwan si Joaquin sa kanyang opisina, gulong-gulo pa rin ang isip. Bakit siya iniwan ni Ligaya? Bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa mga bata, kung totoong mga anak nga niya ang mga ito? Ano ang nangyari 7 taon na ang nakalipas? Napakaraming tanong at tanging si Ligaya lang ang makakasagot. Ang pagmamahalan nila noon, totoo ba iyon? O isa lang iyong panaginip na bigla na lang nagwakas? Samantala, pagkatapos mag-almusal ni Ligaya at ng mga bata, may kumatok sa kanilang pinto. Si Mang Cardo. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginang Ligaya Santos? Ako nga po. Ano po yon? Tanong ni Ligaya, medyo kinakabahan. Pinabibigay po ito ni Mayor Joaquin Velasco, sabi ni Mang Cardo, iniabot ang sobre. Inaanyayahan po kayo sa kanyang opisina. Gusto raw po kayong makausap. Nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Hawak niya ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Ito na. Ang imbitasyon. Ang simula ng kanilang paghaharap. Tiningnan niya sina Mia at Lino na naglalaro sa sahig, walang kamalay-malay sa bigat na pasan-pasan niya. Para sa kanila, gagawin niya ito. Lalakasan niya ang kanyang loob. Matapos umalis ni Mang Cardo, binuksan ni Ligaya ang sulat. Maikli lang ito. Ligaya. Inaanyayahan kitang pumunta sa aking opisina sa munisipyo. Marami akong gustong malaman, marami akong gustong itanong. Umaasa akong pagbibigyan mo ako. Naghihintay. Joaquin ni. Walang pagbabanta, walang panunumbat. Isang simpleng imbitasyon. Pero para kay Ligaya, ito ang pinakamabigat na sulat na natanggap niya sa buong buhay niya. Nagbihis siya ng pinakamatinong damit na meron siya, isang lumang bestida na minsan niyang isinuot sa isang okasyon noong dalaga pa siya. Sinuklay niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting pulbos. Tiningnan niya ang sarili sa basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod na sa buhay, isang babaeng maraming pinagdaanan, pero isang babaeng handa ng lumaban. Mia, Lino, maiiwan muna kayo kay Aling Sela, ha? Sabi niya sa mga anak,
tinutukoy ang kapitbahay nilang mabait. May pupuntahan lang si Mama. Mabilis lang ako. Sige po, Mama. Ingat po kayo, sabi ni Mia. Hinalikan niya ang mga anak sa noo. Babalik agad si Mama. Naglakad si Ligaya palabas ng kanilang maliit na bahay. Bawat hakbang niya papunta sa munisipyo ay parang 1 kilometro ang layo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol na walang tigil sa pagpukpok. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa daan. Siguro, nakikilala na siya bilang Kiyong babaeng may 2 anak na kamukha ni Mayor. O baka naman, yung babaeng dating kasintahan ni Mayor. Nang sa wakas ay marating niya ang malaking gusali ng munisipyo, pakiramdam niya ay hihimatayin siya anumang oras. Napakataas ng gusali, napakalinis, napaka-imposing. Simbolo ito ng kapangyarihan ni Joaquin. At siya, ano siya? Isang hamak na babae lang na may dalang mabigat na lihim. Huminga siya ng malalim. Nagdasal siya sa kanyang isip. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Gabayan niyo po ako. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay parang pabigat ng pabigat. Nang marating niya ang pinto ng opisina ni Mayor Joaquin Velasco, sandali siyang natigilan. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang seradura. Ito na. Oras na para harapin ang kahapon. Oras na para harapin si Joaquin. Pagpasok ni Ligaya sa opisina ni Mayor Joaquin, sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong barnis na muebles at ang lamig ng aircon. Maluwag ang silid, maayos ang lahat ng gamit, isang stark na kaibahan sa masikip at simpleng bahay na kinalakihan niya at tinitirhan ngayon kasama ang mga anak. Nakaupo si Joaquin sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa Nara. Seryoso ang mukha, nakatingin sa mga papeles na nasa harapan niya. Pero nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, agad itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nila'y muling nagtagpo. 7 taon. 7 taon ang distansya, ng mga tanong na walang sagot, ng mga pusong nasugatan. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang kilig, ang sakit, ang panghihinayang. Ligaya, basag ni Joaquin sa katahimikan, ang boses ay mababa at may bahid ng kung anong emosyon na hindi matukoy ni Ligaya. Tumayo ito at sumenyas sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Maupo ka. Nanginginig ang mga tuhod ni Ligaya habang lumalakad palapit sa upuan. Bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Naupo siya, naramdaman ang lambot ng leather na upuan, isang bagay na hindi niya karaniwang nararanasan. Iniiwasan niyang salubungin ang tingin ni Joaquin, nakayuko lang siya, pinaglalaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Salamat sa pagpunta, muling sabi ni Joaquin, umupo na rin ito pabalik sa kanyang silya. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Hindi kumibo si Ligaya. Ano nga ba ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Ligaya, pag-ulit ni Joaquin, mas malumanay na ngayon ang boses, pero may diin. Kailangan nating mag-usap. Tungkol sa mga bata. Napasinghap si Ligaya. Ito na. Ang katotohanan. Bumigat ang kanyang dibdib at naramdaman niyang namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakita ko sila kahapon sa palengke, pagpapatuloy ni Joaquin. Sina Mia at Lino. Ang sabi ni Aling Sonia mga anak mo raw sila. Huminto ito sandali, tila nag-aantay ng kanyang reaksyon. Nang hindi pa rin siya umimik, nagpatuloy ito, ang boses ay bahagyang tumigas. Mga anak mo at sino ang ama nila, Ligaya? Doon na bumigay si Ligaya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Humikbi siya, hindi na napigilan ang sakit na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ang bigat ng lihim, ang takot, ang kahihiyan, lahat ay sabay-sabay na bumuhos. Joaquin, patawarin mo ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin mo ako kung nilihim ko sa iyo ang lahat. Napatayo si Joaquin, lumapit sa bintana, tinalikuran si Ligaya. Makikita sa kanyang balikat ang tensyon. Nilihim? Ligaya, 7 taon. 7 taon kang nawala na parang bula. Walang paalam, walang paliwanag. Tapos, malalaman ko na lang na may mga anak ka na pala. May pait sa kanyang boses. Sino ang ama nila, Ligaya? Yun ang gusto kong malaman. Huminga ng malalim si Ligaya, pilit pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Wala nang dahilan para magtago pa.
Joaquin, sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Ang mga bata sina Mia at Lino mga anak natin sila. Parang kidlat na tumama kay Joaquin ang narinig. Dahan-dahan siyang humarap kay Ligaya, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano? Mga anak natin? Tumango si Ligaya, patuloy pa rin sa pag-iyak. Joaquin. Bago ako umalis noon hindi ko alam na buntis na pala ako. Napasabunot si Joaquin sa kanyang buhok, gulong-gulo ang isip. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka umalis nang walang pasabi? Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Natakot ako, Joaquin, sigaw ni Ligaya, ang sakit at galit ay naghahalo na sa kanyang boses. Natakot ako sa tatay ko. Alam mo kung anong kaya niyang gawin. At natakot din ako para sa'yo. Ayokong madamay ka pa sa gulo ng pamilya ko. Pero mga anak natin yun, Ligaya. Karapatan kong malaman, giit ni Joaquin, lumalakas na rin ang boses. Alam ko yun ngayon, sagot ni Ligaya. Pero noon gulong-gulo ang isip ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makalayo, ang makatakas sa impyernong buhay na yon. At nang malaman kong buntis ako, lalo akong natakot. Paano kita haharapin? Paano ko sasabihin sa'yo na magkakaanak na tayo gayong wala naman akong maipagmamalaki? Mahirap lang tayo, Joaquin. At alam kong may pangarap ka. Ayokong maging pabigat sa'yo. Umiling-iling si Joaquin. Hindi mo naiintindihan, Ligaya. Handa akong talikuran ang lahat para sa'yo, para sa atin. Kung sinabi mo lang ni, paano ko sasabihin, tanong ni Ligaya, ang mga luha ay muling bumuhos. Ang gabing umalis ako, ang gabing iyon, ang gabing pinagsamantalahan ako ng sarili kong ama. Natigilan si Joaquin. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla, ng matinding awa. Anong sinabi mo? Yumuko si Ligaya, hiyang-hiya. Ang pinakatatago niyang sikreto, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan, ay nasabi na niya. Joaquin. Ang tatay ko siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Ang gabing iyon, lasing na lasing siya. At ginawa niya sa akin ang isang bagay na hindi ko mapapatawad. Ang mga salita ay hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig, bawat isa ay parang tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Nabuntis ako pero hindi ko alam kung kanino. Sa'yo ba o sa kanya? Napasuntok si Joaquin sa mesa, ang tunog ay umalinggaw sa buong silid. Ang sakit na nararamdaman niya para kay Ligaya ay hindi masukat. Ang galit niya para sa ama nito ay nag-aalab. Diyos ko, Ligaya, wala siyang masabi. Lumapit siya kay Ligaya, lumuhod sa harapan nito, hinawakan ang mga kamay nito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Umiling si Ligaya. Walang dapat ipatawad sa iyo, Joaquin. Ako ang dapat humingi ng tawad. Sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng totoo. Sa pagtatago ko sa mga bata. Pero bakit ngayon lang, Ligaya? Bakit 7 taon? Dahil natatakot pa rin ako. Hanggang ngayon. At hindi ko alam kung paano. Paano ko sasabihin sa mga anak natin ang tungkol sa lolo nila? Paano ko sasabihin sa kanila ang tungkol sa pinagmulan nila? May kinuha si Joaquin mula sa drawer ng kanyang mesa. Isang maliit na larawan. Inabot niya ito kay Ligaya. Larawan ni Mia at Lino, nakangiti, kuha sa palengke kahapon. Hindi sila 3 taon, Joaquin, sabi ni Ligaya, tinitingnan ang larawan. Magpi-7 taon na sila sa susunod na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. 7 taon. 7 taon na siyang may mga anak na hindi niya alam. 7 taon siyang naging ama sa pangalan lang. Ang kirot sa kanyang dibdib ay lalong sumidhi. Pagkawalay. Panghihinayang. At isang bagong damdamin ang sumibol, galit. Galit sa sarili dahil hindi niya nalaman. Galit sa tadhana dahil ipinagkait sa kanya ang pagkakataong makasama ang kanyang mga anak sa kanilang paglaki. Bakit mo hinayaan silang lumaki sa dilim, Ligaya? Tanong ni Joaquin, ang boses ay puno ng hinanakit. Bakit mo ipinagkait sa kanila ang karapatang makilala ang sarili nilang ama? Hindi ko alam, Joaquin, sagot ni Ligaya, umiiyak pa rin. Siguro, duwag ako. Siguro, makasarili ako. Pero maniwala ka, ginawa ko ang lahat para sa kanila.
Itinaguyod ko sila ng mag-isa. Hindi ko sila pinabayaan. Alam ko, sabi ni Joaquin, hinaplos ang pisngi ni Ligaya, pinunasan ang mga luha nito. Nakikita ko. Ang ganda ng pagpapalaki mo sa kanila. Mababait sila, magagalang. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na puno ng mga emosyong hindi masabi. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan, Joaquin, sabi ni Ligaya, tinitingnan ito ng diretso sa mata. May mas malalim pa akong sugat na kailangang pagalingin. Alam ni Joaquin na marami pa siyang hindi alam. Alam niyang ang pag-uusap nilang ito ay simula pa lang. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay nalaman na niya ang totoo. May mga anak siya. At si Ligaya, ang babaeng minsan niyang inakala na nawala na ng tuluyan, ay narito na ulit sa harapan niya. Kung hindi pa panahon para magkaayos sila ng tuluyan, handa siyang maghintay. Handa siyang tulungan si Ligaya na pagalingin ang mga sugat nito. Handa siyang harapin ang lahat para sa kanilang mga anak. Biglang may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Aling Rosa, ang matalik na kaibigan ni Ligaya, ang tumulong sa kanya noong mga panahong wala siyang ibang makapitan. Hingal na hingal ito at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ligaya. Joaquin. Nako, buti na lang nandito kayo, sabi ni Aling Rosa, humihingal. May masamang balita ako. Nagkatinginan sina Ligaya at Joaquin, parehong kinabahan. Si Mang Danilo ang tatay-tatayan mo, Ligaya. Ano po ang nangyari kay Tatay Danilo, Aling Rosa? Tanong ni Ligaya, ang puso ay kumakabog ng malakas. Kahit ano pa ang nagawa nito sa kanya, ama-amahan pa rin niya ito. Nakita ko siya kanina sa bayan. At hinahanap kanya, Ligaya. Mukhang galit na galit. Napahawak si Ligaya sa kanyang dibdib. Ang takot na akala niya inailibing na niya ay muling nabuhay. Si Mang Danilo. Ang isa pang multo ng kanyang nakaraan. Ang balita ni Aling Rosa ay parang malakas na kulog na yumanig sa buong opisina ni Joaquin. Si Mang Danilo. Ang kinakasama ng kanyang yumaong ina matapos mamatay ang tunay niyang ama. Ang lalaking naging isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pinakamasasakit na karanasan. Buhay pa pala ito. At ang mas masahol pa, hinahanap siya. Napatayo si Ligaya, ang mga binti tila naging gulaman sa biglaang panghihina. Ang dugo sa kanyang mukha ay parang hinigop lahat, nag-iwan ng maputlang anyo na puno ng lagim. Si Mang Danilo, bulong niya, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Pero paano? Akala ko podi. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang mga alaala ng kalupitan ni Mang Danilo, ang mga masasakit na salitang parang punyal, ang mga suntok at sampal na dumadapo sa kanyang murang katawan noon, ang takot na ipinaramdam nito sa kanya araw-araw, lahat ay bumalik sa isang iglap, parang isang masamang panaginip na ayaw siyang tigilan. Ligaya, huminahon ka, agap ni Joaquin, mabilis na lumapit at hinawakan ito sa nanginginig na braso. Ramdam niya ang bawat kaba at panginginig nito. Nandito ako. Hindi kita iiwan o pababayaan. Ibinaling niya ang tingin kay Aling Rosa, ang mukha ay seryoso. Aling Rosa, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Saan niyo po siya eksaktong nakita? Doon po sa may plaza, Mayor, sagot ni Aling Rosa, bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkataranta at pag-aalala para kay Ligaya. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera roon. Ang sabi raw po, hinahanap niya si Ligaya. At Mayor, iba po ang itsura niya. Parang galit na galit, tila may masamang balak talaga. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Joaquin. Ang kaninang pagkalito at sakit na nararamdaman dahil sa revelasyon ni Ligaya ay napalitan ng biglaang determinasyon. Tara, puntahan natin siya, mariing sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad. Kailangan nating harapin ito, Ligaya. Hindi pwedeng habang buhay kang tatalikod at magtatago sa takot. Panahon na para labanan mo ang dilim na iyan. Pero, Joaquin, natatakot ako, pigil na sabi ni Ligaya, ang mga luha ng pangamba ay muling namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang imahe ni Mang Danilo ay sapat na para manghina ang kanyang tuhod. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mas masahol pa siya kay tatay. Alam ko, Ligaya, malumanay ngunit matatag na sagot ni Joaquin. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Ligaya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Pero ang mas alam ko ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito.
Kasama mo ako. Kasama mo kami. Isang makahulugang tingin ang ipinukol niya kay Aling Rosa, na agad namang tumango bilang pagsang-ayon at suporta. Magkahawak kamay silang tatlo na lumabas ng munisipyo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bigat na dinadala, ngunit may iisang tunguhin, ang harapin si Mang Danilo. Bawat hakbang ni Ligaya patungo sa plaza ay parang milya-milya ang layo. Ang bawat anino sa paligid ay tila nag-aanyong si Mang Danilo, nag-aabang, handang manakmal. Ang bawat ingay ng sasakyan o sigawan ng mga bata ay tila ang nakakabinging boses nito, puno ng panunumbat at pagbabanta. Nang sa wakas ay marating nila ang sentro ng plaza, ang karaniwang sigla ng hapon ay tila nabahira ng kakaibang tensyon para kay Ligaya. Nariyan ang mga batang masayang naghahabulan, mga magkasintahang nakaupo sa mga bangko, habang nagkukulitan, mga grupo ng matatandang masiglang nagsitsismisan. Ngunit sa gitna ng payapang tanawing iyon, may isang figura na tila hindi kabilang, isang aninong nagbabanta ng dilim. Isang lalaking may mapulang mukha, gusot-gusot ang damit na tila ilang araw nang hindi napapalitan, at ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Walang duda. Si Mang Danilo. Nakita agad nito si Ligaya, na bahagyang nasa likuran ni Joaquin. Agad itong sumugod, walang pakundangan, tila isang galit na toro. Ligaya. Hayop ka. Saan ka nagtago, ha? Umalingaw ang malakas at magaspang na sigaw ni Mang Danilo sa buong plaza, agaw pansin sa lahat ng naroroon. Napatigil ang mga naglalaro, napalingon ang mga nag-uusap. Akala mo ba makakatakas ka na lang basta-basta sa akin, ha? Nagkakamali ka ng akala, babae ka. Agad na napatago si Ligaya sa likod ni Joaquin, ang katawan ay nanginginig na parang isang dahon sa malakas na hangin. Si Joaquin naman, buong tapang na humarang, hindi natitinag sa bagsik ng tingin ni Mang Danilo. Hoy, Mang Danilo! Tumigil ka nga sa pag-iskandalo mo, matapang na sigaw ni Joaquin, ang boses ay puno ng otoridad bilang alkalde ng bayan. Wala kang anumang karapatang sigaw-sigawan at takutin si Ligaya rito sa harap ng maraming tao. At sino ka naman para utusan